Matapos nating malaman ang tunay na motibo ni Pareston sa 5,000 Chimera Ants at ang napakaangas na pagdeklara ni Jing na siya na raw ang magiging number 2 sa grupo ni na Beyond, ngayon na i-review na natin ang chapter 344 ng Hunter x Hunter, ang episode 5 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksiyan na natin ang karugtong matapos nang in-reveal na ang ika-4 na prinsipe ng Kakin Empire ng isa pala sa mga kolektor ng Scarlet Eyes. At also, i-reveal na rin dito ang tungkol sa mga nangyaring paglalayag noon sa Dark Continent, pati na ang tungkol sa unrecorded na paglalakbay noon ni Isaac Netero at ang katotohanan sa librong Journey to the New World. Yan at marami pang iba ang ating matutunghayan ngayon. This is Mr. Armaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon mga kaibigan ay author. At nagsimula ang chapter sa isang eksena na kung saan ay pinakita ang napakaraming mga Scarlet Eyes na nakapreserve habang nagsasalita rito si Kurapika na sa kanyang isipan ay wika niya na mula raw sa anak na babae ng isang mafia, guro, abogado, musician, investor at marami pang iba, at ngayon ay isa naman daw prinsipe. Ang mga nabanggit ni Kurapika mga kaibigan ay mga taong nangongolekta o nagmamay-ari noon ng mga ninakaw na Scarlet Eyes ng kanyang mga angkan. At ngayon ay ang prinsipe naman ng Kakin Empire ang target ni Kurapika. Nadagdag pa ni Kurapika na marami na raw siyang nakumbinse o binayaran na tao noon para makuha ang mga mata. At sa kanyang paglalakbay umano sa pagkuha ng mga mata ng mga kanyang kasamahan, along the way daw mga kaibigan ay nawalan daw siya ng parte ng kanyang sarili. Pero ayos na raw kasi malapit na raw magtapos ang lahat. Kasi itong tao raw na nasa litrato ay ang huli na lang daw natitirang halimaw na nagmamay-ari ngayon ng huling natitirang mga mata ng kanyang mga namayapang kasamahan. At habang iniisip ni Kurapika ang mga bagay na yan ay nag-flashback naman sa kanyang isipan si Pyro. Sabay sabi ni Kurapika na wikang ang paglalakbay ko ay magsisimula na naman daw. Pero saan naman daw siya pupunta? Kung ngayon ay wala na raw siyang tahanan pa na mauuwian, na kung sa kanyang pagbalik daw ay wala na rin daw babati pa sa kanya kasi wala na raw natira sa kanya. Kasabay ng mga sentiments na yan ni Kurapika mga kaibigan na ngayon malungkot at mag-isang nakaupo, ay dito naman may kita ang lahat ng mga mata na nakolekta nito o na-retrieve mga kaibigan. Na matapos ang eksenang yan ay nilipat naman ang eksena dito sa kuta ng grupo ni na Beyond, in which ay makita ang dalawang kasamahan ni Pareston na tumayo na wikang number 2. Ibinali naman ni Jing ang kanyang atensyon sa dalawang to na ngayon nagsasalita na sabing magdedepende raw ang lahat sa isasagot ngayon ni Jing sa kanila. Natanong pa nitong lalaki na nagngangalang Master kasama itong babaeng malarobot na si Marion na wikang si Pareston daw ang nagsasagawa dito ng mga plano at nagme-maintain daw sa kaayusan ng kanilang grupo bilang ang number 2 dito sa kanilang grupo. Kaya ngayon ano naman daw ang may bibigay ni Jing sa kanila, gayong nagdeklara daw ito na siya raw ang magiging bagong number 2. Maya-maya pa dito naman naghanda si Master kasama si Marion na wikang kung naparito ka lang para magsimula ng kaguluhan, then i-eliminate niya raw ngayon itong si Jing. Kung kaya't dito na nagtaas ng kamay si Jing at nagbigay ng peace sign, bagay na pinagtataka naman itong dalawa. Kaya dito na paliwanag si Jing na sabing dodoblehin niya raw ang perang in-offer ni Beyond sa kanila at ibibigay niya pa raw ito in advance. Other than that ay wala na raw siyang babaguhin pa sa kung ano raw ang kanilang sistema dito. Bagay na ikinagulat naman nilang lahat, habang si Pareston naman ay walang imik. Kaya tanong naman ni Master na hindi niya raw nagigets ang mga sinasabi ngayon ni Jing, in which ay sagot naman ni Jing na sabing akala ko ba na hinire kayo dito ni Beyond? Ang ibig ko lang sabihin ngayon ay magbabayad ako sa inyo ng dobleng halaga sa kung ano ang ini-offer ni Beyond sa inyo. At bukod dyan ay wala na raw siyang iba pang gagawin at wala na rin daw siyang hihingin pa na kondisyon sa pag-transfer ng pera sa kanila. At kung may mga tanong daw sila, wag daw silang magdalawang isip na magtanong sa kanya dahil sasagutin niya raw ito kaagad. At ayos lang din daw kung meron pa rin daw dito ang gustong sumunod kay Pareston, basta't ang kanyang pagiging number 2 ay non-negotiable na raw talaga. Kaya tanong naman nitong isa na sabing pero ano raw makukuha ni Jing sa pagiging number 2 o dito sa kanyang ginagawa ngayon, in which ay nagtaas naman ng kamay itong isa na sabing teka, wala daw siyang pakialam sa number 2 na yan. Nadagdag pa niyang sabi na wikang totoo pa raw talaga ang sinasabi nito kanina nitong si Jing na babayaran daw sila ng dobleng halaga ng pera na ini-offer sa kanila ni Beyond at in advance pa daw na gagawin iyan ni Jing. Nasagot naman ni Jing na sabing oo, syempre totoo daw yun. Sabay hiningi kaagad ni Jing ang bank account nito para may transfer niya na raw ang pera ngayon din. Kung kaya't lumapit na itong lalaki at nagtanong pa na sabing wala na ba raw talagang kondisyon si Jing sa kanyang gagawing pagbayad ng ganitong halaga na pera? Nasagot naman ni Jing na gaya raw na nasabi na niya wala daw talaga at kailangan niya lang daw talagang magtiwala sa kanya. Kaya sa isipan naman ngayon ni Master sabi
sabi niyang sinusubukan ba raw ngayon ni Jing na alisin ang kanilang mga kasamahan na walang masyadong lakas ng loob. Kaya tanong naman niya na paano raw kung di raw sila papayag o sasang-ayon sa offer na ito. Di ba magdudulot lang daw ito ng gulo o internal conflicts? In which ay sagot naman ni Jing na kung ganun wala raw siyang magagawa kung may mangyayari daw gulo dito sa kanilang grupo. Kasi dahil sa matagal-tagal daw na paglalakbay ang kanilang misyon na gagawin, ang kanyang gagawin lang daw dito ay ang maghintay lamang. Nasagot naman ni Master na ha, kaya paliwanag naman ni Jing na naiintindihan naman daw ni Master na kung papapagdesisyonin niya na raw kaagad ang kanilang grupo o itong grupo ni Beyond, natanggapin siya bilang ang number 2. Di ba parang nagbibigay na rin daw siya ngayon ng request kung gano'n ang kanyang gagawin. Kaya maghihintay na lang daw siya sa kanila. At na once na i-accept na raw nila itong si Jing na ang kanilang number 2, babayaran niya raw kaagad sila ng kanyang ini-offer na pera. At yun na raw yun, wala na raw iba pa. Kaya tanong ulit nitong isa, so ano ba raw talaga ang plano dito ni Jing? Sabay kakausapin na sana nito itong lalaki na ngayon isinusulat na ang kanyang bank details at ibinigay na kay Jing. Nasabing wala raw siyang pake kung si Jing ang magiging number 2. At heto na raw ang kanyang bank account, pati ng amount na ini-offer sa kanya ni Beyond. Kung kaya't mabilis namang inilabas ni Jing ang kanyang cellphone at isinend na ang pera sa bank account nito. Nasabing tapos na send na raw niya at na pwede na raw niya itong i-verify. Nang makita nitong lalaki ang transaction na ginawa ni Jing pinagpawisan naman ito, pati na itong isa pang lalaki. Kung kaya't dali-dali naman siyang umalis, nasabing babalik lang daw siya. Nasabi naman itong isa na sa tingin niya hindi na raw babalik itong lalaki. Kaya dito na ulit nagtanong si Jing kung mayroon pa ba raw dito sa kanila ang walang problema sa kanyang pagiging number 2 sa grupo. In which ay sumagot naman dito si Usamen na sabing siya raw wala daw siyang pake. Subalit hindi naman daw siya susunod sa mga utos nitong si Jing. Kasi wala naman daw talagang kahit na anong authority si Jing dito. Sadyang hindi lang daw talaga ito hinahadlangan ng lubusan ng kanyang mga kasamahan. Kaya sagot naman ni Jing na sabing ayos lang daw yan. Sabay wika nito na akin ang bank account number mo. At ang tungkol naman daw sa amount na ibabayad ni Beyond sa kanya. Kaya pagalit naman sagot ni Usamen na wikang hindi raw niya kailangan ng pera nito. Nasagot naman ni Jing na dapat tanggapin ito ang pera na kanyang ibibigay sa kanya. Kasi pumayag na raw ito na siya raw ang number 2 na ng kanilang grupo. Nasagot naman ulit ni Usamen na ayaw niya raw talaga. Kaya napasabi naman si Jing na then hindi pa rin daw pala nito in-accept na siya daw ang number 2. Dadag pa niya na wala naman daw siyang pake talaga kahit na ipamigay na lang daw ni Usamen ng pera o i-donate na lang sa kahit na saan nito gusto. At kung ganoon daw talaga ang gagawin ni Usamen sabihin lang daw siya nito. Bagay na nagpatahimik naman kay Usamen. Kaya tinanong naman ngayon ni Jing si Pariston kung may objection ba raw dito si Pariston sa kanya. In which sagot naman ni Pariston na wikang hindi sa totoo nga lang mas maganda kung ikaw ang number 2 dito. Kaya pangiting sagot naman ni Jing na kung ganon hihingin din daw niya ang bank account ni Pariston. Pero kung tama raw ang kanyang computation kahit na ilang beses niya pa raw i-multiply ang 0 0 pa rin daw ang total nito. Ang pabirong linya na yan ni Jing mga kaibigan muli na namang nagbigay ng tensyon sa dalawang to. Matapos ang eksenang yan dito naman sa loob ng Hunters Association building may kita naman si Leorio na kausap ngayon sa cellphone si Kurapika na sabing ilang beses na raw niyang tinawagan si Kurapika pero di raw ito sumasagot. Kaya hihingin na lang daw niya ang email nito. Nasagot naman ni Kurapika na wag na dahil papapunta na rin daw siya sa kung nasaan ngayon itong si Leorio. Nasagot naman ni Leorio na sasali ka rin pala sa Zodiacs. In which sagot din ni Kurapika ng wikang oo. At nabalitaan din daw niya mula kay Miss Aistom ang tungkol sa nangyari kay Gon. Kaya may tutulong pa ba raw siya dito? Nasagot naman ni Leorio na ayos na raw si Gon basta't kailangan na raw pumunta dito ni Kurapika kasi masyado raw kasing awkward dito na wala raw siyang kilalang Zodiacs. Sabay naputol na ang kanilang pag-uusap. Nasa isipan naman ngayon ni Kurapika na as if naman daw mahiyaing tao itong si Leorio. Kaya tanong naman ni Miss Aistom na kasama ngayon si Kurapika sa loob nitong sasakyan na sabing parang malaki raw ang tiwala ni Leorio dito kay Kurapika. Nasagot naman ni Kurapika na hindi raw siya sigurado kasi hindi nga raw niya alam kung magiging useful ba raw ang kanyang abilities sa kanilang mission. Pero nagpapasalamat daw siya sa impormasyon daw na ibinigay ni Miss Aistom tungkol sa prinsipe ng Kakin. Kaya gagawin niya lang daw ang kanyang makakaya na tulungan si Miss Aistom. Nasagot naman ni Miss Aistom na naiintindihan naman daw niya si Kurapika. At saka na lang daw nito i-prioritize ang kanyang goal kung nasa loob na raw sila ng ship na kanilang sasakyan. Sabay nagbigay ng paalala itong si Miss Aistom na wikang pero kailangan mong maging maingat talaga sa buong sitwasyon na mangyayari kasi napaka-delicate daw ng mga mangyayari mga kaibigan dahil isang historical event daw ang kanilang sasalihan o pupuntahan na kung saan din daw nandoon ang prinsipeng yon. Bukod pa riyan mayroon din daw kadiliman na bumabalot sa prinsipeng yon at alam daw niya na wala rin daw silbi kung sasabihin niya ito ngayon kay Kurapika na wag daw itong masyadong makialam sa gagawing event. Pero hanggat sa maaari daw talaga mga kaibigan ay sana'y piliin daw talaga ni Kurapika ang pinakaligtas na ruta
at solusyon na kanyang gagawin sa prinsipe. In which isagot naman ni Kurapika na wag daw itong mabahala kasi mas eksperto naman daw siya sa pagkikipag-deal sa mga halimaw na nagsusuot lamang ng balat ng tao kaysa sa mga tao rang may unknown backgrounds. Matapos ang eksenang yan ay sa wakas ipinakita na sa sumunod na eksena itong ating bida na si Gon, mga kaibigan, na ngayon sinusubukan sanang i-activate ang kanyang nen. Subalit laking gulat ni Gon at nagtataka siya rito sapagkat napansin niyang di na niya ngayon nare-release ang kanyang aura. At malalaman natin yan sa susunod kung bakit, mga kaibigan. Matapos ang eksenang yan ay balik muna tayo dito kay Jing na ngayon nagbibigay ng lecture patungkol sa Dark Continent na ayon sa kanya na noon ang V5 daw na naglayag sa Dark Continent ay dumaan daw sa iba't ibang ruta na nagresulta sa kanila na makabalik na may kasama ng mga banta. At posible na ang mga guides daw ang nagpumilit sa kanilang dalhin ang mga threats na yan o mga bantang yan dito sa kanilang kilalang mundo upang magsilbing warning sa mga susubok muli sa paglalayag patungong Dark Continent. At ang mga bantang yan ay ang mga 5 banta na nakilala natin bilang ang Bryon, ang Maai, ang Pop, ang Hellbell at ang Immortality Disease na Zubei. Ang 5 bantang yan ay nasa threat level daw na A or B na mas malakas pa raw sa mga Chimera Ants. Napaliwanag pa ni Jing na wala daw siyang exact plan para i-deal ang mga bantang yan, pero mas mainam daw na i-trap na lang daw ang mga banta o basta lumayo na lang daw sa mga to. Dadag pa ni Jing na among daw sa 5 threats na yan na kanyang binanggit, ang 2 daw sa mga to, which is ang I at ang Pop, ay may mga biktima raw na natagpuan daw dito sa kanilang kilalang mundo. At ang rason sa kung bakit hindi pa raw naaapektuhan ang sangkatauhan sa mga pinagagawa ng mga I at Pop dito sa kanilang mundo ay still unknown pa raw hanggang sa ngayon. Pero ang mga biktima daw nito ay nakastore daw sa isang underground basement ng IPA, pero according naman sa IPA ay unofficial pa raw na kagagawan daw ito ng mga I at Pop dito sa kanilang mundo. Well, only in the documents lamang, mga kaibigan. Naayon pa kay Jing na sa parte naman daw kay Beyond ay si Beyond ay gusto raw pala talagang dumaan sa isa na naman daw unknown na ruta which may possibly bring sa isa na naman daw banta ang posibleng pang-anim na threat, mga kaibigan. Kaya pala ay pinigilan noon ni Netero ang kanyang anak na maglayag sa pangalawang beses patungong Dark Continent kasi dadaanan naman daw ito sa isa na namang panibagong ruta. Na nang masabi yan ni Jing ay dito naman nagulat itong tatlo sa mga paliwanag na yon. Kaya sabi naman ni Jing na may mga tanong pa ba raw itong tatlo sa kanya. Nagtanong naman itong isa na sabing, so may goal o reward ba raw natatanggap o nakukuha sa pagpunta sa Dark Continent? Naragdag pa ni Curly na ang nakalista lang daw kasi dito sa mga documents ay tanging mga panganib o risk lamang. Kaya ang tanong rito may mga discoveries ba raw na nakita nila noon sa Dark Continent na makakapag-benefit sa mga tao? Kaya dito na sinagot ni Jing ang 2 tanong na yan, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagkwento sa mga nangyari noon sa 5 paglalayag na sinasabing unofficial voyage na hindi pinayagan ng V5 noon kasi isinagawa ang mga paglalayag na ito nung nabuo na ang treaty ng V5. However, ang 5 paglalayag na yan na sinasabing unofficial ay isang recorded naman na voyage, mga kaibigan. Nakasama pa rin sa 149 times na recorded na paglalakbay ng mga tao patungong Dark Continent. In which ay sa 5 paglalayag na ito ay una, mga kaibigan, ay itong sa Bege Rossi Union na nagpadala daw sila noon ng 1,000 research team sa northeastern part sa kabundukang parte ng Dark Continent upang kunin daw ang isang bato na tinatawag na unmanned rock na kung saan kung nakalubog daw sa tubig ang mga batong ito ay ang isang bato ay may kakayahan daw mag-generate ng 20,000 kilowatts na electricity sa isang araw lamang. Subalit ang lugar naman daw sa kung saan matatagpuan ang mga batong yan ay nakalocate naman daw sa loob pala ng teritoryo na pinaninirahan ng mga Pop. Kaya sa misyong ito ay out of 1,000 katao ay 7 lamang daw ang nakabalik. Ang pangalawang paglalayag naman ay isinagawa naman ng United States of Saherta. Naglayag sila sa hilaga mismo ng Dark Continent na kung saan ay may malawak na kagubatan sa lugar na ito. At sa 400 kilometro papasok dito ay may kita naman ang Ancient Labyrinth City na kung saan ay nabalitaan daw ni Jing na ang Ancient Labyrinth na yan, mga kaibigan, ay may tumutubo palang isang damo na kayang gumamot ng kahit na anong sakit. Subalit ang syudad na ito na walang naninirahang tao kahit na ano ay gwardyado daw pala ng mga botanical weapon na mga Bryon na naging dahilan sa pagkaubos naman ng entire Special Forces Army ng United States of Saherta. Nangyari lang daw ang insidente in an instant na inubos sila ng mga Bryon. Pero may 2 naman daw survivor na nakauwi sa misyong to. Ang pangatlong ekspedisyon naman ay isinagawa naman ng Federation of Ochima na naglakbay naman daw sila sa southeast ng Lake Mobius para hanapin naman ang sinasabing nitro rice, isang uri ng bigas na nagpapahaba ng buhay. Subalit sa misyong ito bago pa man makapunta ang mga manlalakbay sa swamp kung saan tumutubo ang
dalawang Nitro Rice ay 99% naman daw sa kanila ay naging biktima naman ng mga Hellbell. Dahilan kung bakit 11 na lang daw ang nagawang makabalik. At ang pang-apat na mga expedition na ginawa ay nangyari naman sa Mimbo Republic, in which ay sa misyong ito ay nakipag-cooperate pa nga sila sa Hunters Association para kunin ang tinatawag na Trinity Elixir, ang sinasabing pinaka-source daw ng kahit na anong uri ng liquid. Subalit sa misyong ito ay may nangyaring kaguluhan sa pagitan ng mga manlalakbay at mga Ai na naninirahan doon na nagresulta sa pagkasawi ng halos na lahat ng mga manlalakbay na yan, mga kaibigan, at tanging 3 lang ang nakabalik at empty-handed pa sila, mga kaibigan, at wala silang nadala. At ang 3 yan, mga kaibigan, ay nasiraan pa raw ng bait. At so far sa 4 na paglalayag na yan, mga kaibigan, ay 23 ang naitalang survivor sa 4 na ekspedisyon na yan. Mamaya ay bubunyag naman natin kung anong nangyari sa ika-5 ekspedisyon. Pero bago muna yan ay nagpatuloy muna si Jing na sabing ang Hunters Association noon ay nagsagawa naman daw ng isang secret at unrecorded na expedition na pinangungunahan ni Netero kasama lamang ang kanyang 2 lang na mga kaibigan. Sa pagpunta nitong 3 ay may kita itong mga kaibigan na nakatingin sa mga nangyayari sa kanilang harapan, in which ay hindi sila makapaniwala sa kanilang mga nakita nang makita ang napakaraming mga napakalaking nilalang at pinagkakain naman ng mga to ng mas malaki pang nilalang kaysa sa kanila. Isang complete chaos talagang nangyayari ngayon na ganito pala ang food chain o nangyayari sa ibang bahagi ng kagubatan ng Dark Continent, in which ay napasabi tuloy si Netero na masyadong malaki raw ang lahat ng mga naninirahan dito. At kasama dito ni Netero si Zig Zoldyck na mula sa pamilyang Zoldyck, mga kaibigan, obviously, at si Line Audible naman na isang gourmet hunter na ngayon ang pinakamatanda ng hunter sa buong Hunters Association. So silang 3 ay ang nakapunta pala sa Dark Continent, at remember, isa itong unrecorded voyage, mga kaibigan, nitong 3, at malaki ang posibilidad na kung si Nanika nga ay isang Ai, then si Zig Zoldyck ang dahilan sa kung bakit nadala niya ito sa kanilang kilalang mundo at naiuwi sa Zoldyck family na sa kalaunan ay sumanib naman kay Aloka. So matapos ang revelasyon na yan ay paliwanag naman ni Jing na si Bian daw noon ay sumama naman daw sa ekspedisyon na isinagawa ng Kukanyo Kingdom, ang ika-5 sa 5 ekspedisyon na nabanggit ni Steiner at ni Jing, mga kaibigan, na kung saan ay sa ekspedisyon na ito ay nagtagumpay daw silang makuha naman ang isang uri ng halaman na tinatawag na Metallion, at di pa natin alam kung anong tinataglay nitong benefits na naibibigay sa mga tao. Basta't sa misyon na ito ay kahit nagtagumpay silang makuha ang Metallion ay dahil sa ibang ruta naman daw ang kanilang dinaanan pabalik ay nagresulta naman daw ito sa kanila na makuha ang immortality disease na Zubei, dahilan na 6 na lang sila ang nakauwi, kabilang dyan si Bian. Subalit isa naman daw sa 6 na yan ay nahawa naman ng disease na Zubei, at yun ay ang taong hunter, mga kaibigan, na nakita nating nakatitig noon kay Steiner. So overall, sa 5 paglalayag, mga kaibigan, ay 28 talaga ang survivors, na 29 sana kung di lang nahawa itong isa ng Zubei disease. At according sa record ay sa 28 na yon ay 3 lang ang nakabalik sa kanilang normal na buhay, which confirms na isa si Beyond sa 3 yan. Ang 2 pa ay hindi pa kumpirmado, since na ang ginawang paglalakbay noon ni Netero kasama si Zig at Line ay isang unrecorded voyage lamang. Matapos yan ay according naman kay Jing na nabahala daw talaga noon si Netero sa mga nangyaring casualties ng mga nagdaang ekspedisyon, kasi imbis na magsilbing aral at warning ang mga nangyari noon sa mga taong naglakbay sa Dark Continent ay mas lalo pa raw noong na-inspire ang ilang mga manlalakbay na maglayag patungong Dark Continent, na matapos lang daw ang insidente nangyari kina Beyond ay doon na raw napagdesisyonan ni Netero na ikumbinsi ang V5 na ipagbabawal na rin nila sa Hunters Association ang paglayag patungong Dark Continent. Nang masabi yan lahat ni Jing, mga kaibigan, ay dito naman tinanong ni Jing ang 3 kung sinabihan ba raw sila noon ni Beyond na isa itong high risk mission ang kanilang gagawin, na ngayon na nalaman na raw nila ang lahat ng yon, gusto pa ba raw nilang pumunta sa Dark Continent? Nang sasagot na sana itong 3 ay bigla namang may sumagot na sabing pupunta daw siya, at ang sumagot, mga kaibigan, ay ang lalaking unang tumanggap kanina sa offer ni Jing. Nasabi naman ni Master na wikang bumalik na raw pala itong lalaki. Nasagot naman itong lalaki na sinabi na raw niya kanina na babalik siya, in which ay dagdag naman itong isa na akala niyang tumakbo na raw ito kanina kasama ang cash na natanggap nito. Nasagot naman itong lalaki na naubos o ginastos niya na raw ang lahat ng pera, bagay na ginagulat naman itong isa. Kaya paliwanag pa ng lalaki na ginamit niya na raw ang pera sa isang institution sa kung saan na ospital ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Kasi kunwari, mga kaibigan, na 2 beses pa raw siyang isilang at ibenta ang kanyang 2 hunter license ay still masasabi niyang hindi pa rin daw niya mababayaran ang kanilang utang sa ospital na yon. Kaya salamat daw kay Jing na ngayon kahit mamatay man daw siya sapat na raw ang perang yon na masuportahan ang kanyang kapatid sa buong buhay nito. At dahil dyan ay lubos daw siyang nagpapasalamat talaga
kay Jing. Sabay tinapos niya ang kanyang salita na sabing si Jing daw ang kanyang number 2 at susundan niya raw ito kung saan ito pupunta. Nasagot naman ni Jing na wikang ngayon na nalaman niya na raw kung saan ito ginamit ang pera ay hindi raw talaga niya hihintulutang mamatay itong lalaki. At ang pera naman daw na ibibigay ni Beyond sa kanila sa susunod ay ang siyang gagamitin lang daw rin itong lalaki sa susunod. Maya pa ay bigla namang nagtanong si Curly na sabing may isa raw daw bagay na nagbabother daw sa kanya hanggang ngayon. Kasi base daw sa explanation ni Jing kanina patungkol sa paglalayag ng V5 as if parang base doon mga kaibigan alam na raw ng V5 kung saan sila pupunta at kung anong kukunin nila sa Dark Continent. Paano raw nalaman ng V5 ang tungkol sa mga bagay na yan kung sinasabi nilang ang Dark Continent ay isang kontinente na hindi pa raw na-i-explore? Na ibig ba raw sabihin nito ay may tao na ba raw na nakapunta na raw noon bago pa ang nangyaring ekspedisyon ng V5? In which ay sagot naman ni Jing na oo. Tama raw si Curly. May mga siraulo raw talagang tao sa bawat era. Kasi 300 years ago daw ay may isa daw taong naglakbay noon sa buong baybayin ng Lake Mobius. At mag-isa lang talaga ang taong ito mga kaibigan. Nasagot naman ni Curly na wikang mag-isa lang. Natugon naman ni Jing na oo. At na may libro daw isinulat ang taong yon patungkol sa kanyang paglalakbay. At ang librong yan ay walang iba kundi ang Journey to the New World. Ang East at ang West edition mga kaibigan. May dalawang edition pala ito. Pero ngayon ang East edition lang daw ang nakita ng mga tao. At ang copy noon mga kaibigan ay nakita nating binasa naman ni Steiner. At yun ay ang East edition. At ayon pa kay Jing na walang kahit na anumang trace sa West edition daw mga kaibigan ang nadiskubre hanggang sa ngayon. In which ay sagot naman ni Curly na bakit naman daw. Kaya dito naman nagtaas ng kamay si Jing at nagsalita na may 3 raw rason dito. Una ay ayon naman kay Master na dahil ba raw sa hinahanap pa ito sa ngayon. Pangalawa ay ayon naman itong isang lalaki na pwedeng hindi raw pala natapos ng author ang libro. At ang panghuli naman o ang pangatlong rason ay ayon naman kay Jing na ang West edition daw ay posible na sinusulat pa rin daw hanggang sa ngayon ng author. Bagay na ikinagulat naman nila na sabing di ba 300 years ago pa raw na naglakbay ang taong yun? Nang maya pa ay na-realize naman ngayon ni Curly na posible nga talaga ang sinasabi ni Jing. Gayong nalaman na nila ang tungkol sa nitro rice na nagpapahaba ng buhay at ang isang damo o herb na kayang gamutin naman ang kahit na anumang sakit. Na posibleng kinonsume ng author na yon mga kaibigan ang lahat ng yon para manatili pa ring buhay hanggang sa panahon na to. Matapos niyan ay may kita naman si Paresto na nakikinig. Nang tinapos na ni Jing ang kanyang salita na wikang at ang author daw ng libro ay walang iba kundi ang individual na nagngangalang Don Freaks. So grabe mga kaibigan. Ang author pala ng libro na Journey to the New World ay ancestor pala ni na Jing o nila Gon mga kaibigan na isa rin palang Freaks. Na kung ganon ay napakalakas talaga ng taong ito na nagawang mag-isang lakbayin ang Dark Continent. At grabe napakatindi rin ng revelasyon sa mga nangyari pala sa 5 paglalayag noon at ang tungkol sa 5 threats lalo na rin sa isang unrecorded na paglalayag noon ni Netero, Zig Zoldyck at Line. So ang ganda ng chapter na ito mga kaibigan at sa susunod na chapter ay malalaman na natin kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Gon, bakit hindi na niya mailabas o mai-release ang kanyang aura. At malalaman din natin ang progress na ginagawa ngayon ni Jing dito sa grupo ni Beyond at ang revelasyon tungkol dito sa prinsipe na may hawak ng mga Scarlet Eyes mga kaibigan. At marami pang iba ang ating masasaksiyan sa susunod na chapter kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video ay can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.